Mabilis naman na lumipas ang mga araw at talaga namang sinulit ni Amanda ang pagbabalik bansa niya. Palagi nga niya inaayang kanyang kapatid na si Felicity na gumalat mamasyal at maging mag-shopping na rin ng damit dahil konti lang din talaga ang dala niyang damit nang bumalik siya ng Pinas. Sa nakalipas din ng mga araw, hindi na nga muna kinontak man lang ni Amanda ang kanyang fiancé na si Zach dahil talagang naiinis siya dito. Nung huling beses nga sila na mag-usap dahil pakiramdam niya ay nasasakal na nga rin siya sa ginagawa nito sa kanya. Hinayaan na lamang talaga niya na muna si Zach na magpalamig ng kanyang ulo at kahit nga tinatawagan siya nito minsan, hindi niya na nga muna to sinasagot at tinitext na lamang niya ito na meron siyang ginagawa kaya hindi masagot ang tawag nito. Kahit papano din naman kasi ay ayaw niya na sanang baliwalain si Zach dahil nga fiancé para naman niya ito at may pinagsamahan na rin naman silang dalawa. Gusto lamang din niya magpalawig na muna at i-enjoy ang pagbabalik bansa niya. Minsan ngay napapaisip na nga lang talaga si Amanda na wag na lang bumalik ng London dahil iba pa rin talaga ang saya kapag kasama mong pamilya mo. Sa araw-araw at iba rin talaga kapag nandito ka sa kinalakhan mong bansa. Ngayong araw nga ay ang araw ng pupunta sila ng kanyang buong pamilya sa isang resort para dumalo sa kaarawan ng anak ng Kuya Noah at Ate Shirley niya. Maaga namang nag-ayos ng kanyang sarili si Amanda at hindi pa nga niya malaman kung ano bang isusuot niyang damit. Hindi kasi maintindihan ni Amanda ang kanyang nararamdaman dahil kinakabahan siya na excited na makitang muli ang pamilya Chua. Kaya hindi siya makapag-isip ng maayos at hindi siya makapag-decide kung ano bang isusuot niyang damit. Bigla namang may kumatok sa pinto ng kwarto ni Amanda, kaya naman agad na nga niya itong pinabuksan at ang kapatid niyang si Felicity ang nagbukas ng kanyang pinto. Ate, tapos ka na bang magayos dyan? Ikaw na lang hinihintay namin nila mommy, tanong ni Felicity sa ate Amanda niya dahil kanina pa nga nila kasi to hinihintay. Napabuntong hininga naman si Amanda. Sa kanya hinila sa kamay ang kanyang kapatid at dito na nga lamang siya nagtatanong kung ano bang maganda niyang isuot ngayon. Hindi kasi ako makapag-decide kung ano bang isusuot ko. Ano sa tingin mo, Felicity? Alin ang mas maganda, itong dress na pink o itong ternong ito? Sabi ni Amanda sa kanyang kapatid. Diyos ko, Ate Amanda, kanina ka pa nag-iintindi ng iyong sarili. Hindi ka pa rin ba talaga tapos dyan? Hindi makapaniwalang daldal ni Felicity sa Ate Amanda niya. Napabuntong hininga na lang talaga muli si Amanda at saka siya napakibit-balikat. Nakapag-ayos naman na si Amanda na kanyang buhok at nakapagpa-makeup na rin siya at sadyang hindi siya makapag-decide kung ano bang isusuot niyang damit. Ito na lamang dress ang suotin mo ate. Kahit na ano man din kasi ang suotin mo ay babagi naman sa'yo dahil maganda ka namang magdala ng kahit na anong damit. Sabi ni Felicity sa ate Amanda niya. Tss, nambola ka pa talaga eh. Tatawa-tawa na sagot ni Amanda sa kanyang kapatid at saka nga niya kinuha ang pink dress na yun upang suotin. Hindi naman kita binobola ate. Ang sinasabi ko lang ay totoo. Nakangiti namang sagot ni Felicity sa ate Amanda niya. Agad namang isinuot ni Amanda ang dress na yon at saka niya inayos ang kanyang sarili. At saka siya humarap sa salamin. Napapangiti na lang talaga siya dahil tamang-tama lang talaga ang dress niyon sa kanya at bumagi din talaga yon sa kanya. Dahil nga sa maputi nga siya. Bilisan mo na ate, bababa na ako. Sa baba ka na lang namin hintay nila mommy, sabi ni Felicity saka to lumabas sa silid ng ate Amanda niya. Na mapag-isa na si Amanda, ay muli nga niya tinignan ang refleksyon niya sa salamin at isang malalim na buntong hininga nga ang pinakawalan niya. Dahil kinakabahan na nga siya sa muling pagkikita nila ni Dimitri. Dahil paniguradong naroon nga ito dahil kaarawan ng pamangkin nito. Pagkatapos magbihis ay kaagad naman nagsuot ng doll shoes si Amanda. Palagi na lang kasi siyang nakasuot ng high heels. Kaya mas pinili niya na mag-flat shoes naman muna ngayon. Para naman mas komportable siyang gumalaw. Muli nga isinulya ni Amanda ang kanyang sarili sa salamin. At saka siyang umiti ng ubod ng tamis at saka siya nagpasya na lumabas na nga ng kanyang silid dahil alam niyang naiinip ng kanyang ina sa paghihintay sa kanya. Grabe anak, sobrang tagal mo naman. Kanina pa kaya kami naghihintay sa'yo, sabi ni Beatrice na dito sa daddy mo. Makita nga siya pang baba ng hagdan si Amanda habang bitbit na nga nitong maliit na bag na naglalaman ng damit nito dahil baka mag-overnight na nga rin sila doon sa resort niyon. Sorry mom, hindi po kasi ako makapag-decide kung ano pong isusuot ko, sagot ni Amanda. At tila ba bigla siyang nahiya sa magulang niya dahil napatagal talaga siya sa pagpili ng isusuot niya.
Tumayo naman na si Beatrice at saka siya lumapit kay Amanda at saka siya bumuntong hininga at hinaplos ang buhok ni Amanda at saka niya itong nginitian. Alam ko na kinakabahan kang makaharap sila ulit. Huwag kang mag-alala, hindi naman galit sa yung tita Angeline mo. Dahil naipaliwanag ko na sa kanyang lahat at naintindihan ka naman yan noon pa, nakangiti pa na sabi ni Beatrice kay Amanda. Alam ko naman po na mabait si tita Angeline pero nahiya pa rin po ko, mom. Sagot ni Amanda sa kanyang ina. Huwag mo nang isipin pa yan, anak. Panigurado ako na matutuwa ang tita Angeline mo kapag nakita ka niya dahil miss na miss ka na noon. Madalas ka nga niyang kamustahin sa akin eh. Kaya paniguradong masosorpresa yun kapag nakita ka. Nakangiti pa na sabi ni Beatrice sa kanyang anak. Bumuntong hininga naman si Amanda sa kanyang initian ng kanyang ina. O sige na, tama na yung drama niyong mag-ina. Baka maabutan pa tayo ng traffic. Tara nang umalis. Sabat na ni Liam sa pag-uusap ng kanyang mag-ina. Nagkatingin na naman si Amanda at ang kanyang ina na si Beatrice at sapat na lamang talaga silang natawa dahil nagdadarama na naman pala silang dalawa. Agad na nga rin silang umalis ng kanilang mansyon dahil baka nga maabutan pa sila ng matinding traffic. Malayo-layo pa naman ang resort na yon at baka kung anong oras pa nga sila makarating doon. Mahigit 2 oras din ang itinagal ng biyahe nila Amanda at ng kanyang pamilya bago nila narating ang beach resort na pagdarausan ng birthday party ng anak nila Noah at Shirley. Bago pa man bumaba sa kanilang sasakyan si Amanda ay huminga naman na muna siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili dahil ramdam na nga niya ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Totoong kinakabahan talaga siya ngayon sa muli nilang pagkikita ng buong pamilya Chua, lalong-lalo na Dimitri. Pagkapasok pa nga lang nila sa entrance ng resort ay kita mo na kaagad ang magandang setup doon. May mga bisita na nga rin na nandoon. At dahil kids party nga ito'y marami ang mga batang nagtatakbuhan doon. Hindi pa naman nagsisimulang party pagdating nila doon. Kaya nagpasya nga si Beatrice na puntahan na muna sila Angeline. Sa silid kung saan nga ito nagstay ngayon. Tahimik lang naman na nakasunod si Amanda sa kanyang magulang habang kasabay niyang naglakad ang kanyang kapatid na si Felicity at nakakawit pang kamay nito sa kanyang braso. Ate, okay lang yan. Bakit bumukha kang kabadong-kabado dyan? Hindi na maiwasang tanong ni Felicity sa ate Amanda niya dahil kanina pa nga ito walang imik at ramdam nga niya ang palalamig ng kamay nito. Huwag mo na lang ako pansinin, Felicity. Ayos lang naman ako. Sadyang nahihiya lang talaga ako kila tita Angeline. Sagot ni Amanda sa kanyang kapatid. Dahan-dahan naman na tumango si Felicity sa ate niya habang may nakakalokong ngiti nga sa labi at bahagya pa nga nakataas ang isang kilay nito. Nahihiya ka ba talaga kay tita Angeline kaya ka nagkakaganyan? O baka naman kinakabahan ka sa muli niyong pagkikita ni Kuya Dimitri? Mahina pang sabi ni Felicity sa ate niya. Sapat lang para marinig nga nitong kanyang sinasabi at ngingiti-ngiti pa nga ito habang sinasabi yun na tila ba kilig na kilig pa nga ito. Agad namang sinikot sinamaan ng tingin ni Amanda ang kanyang kapatid dahil magsisimula na naman nga itong mang-asar ng tungkol kay Dimitri. Nitong mga nakarang araw kasi palagi na lamang binabanggit ng kapatid niya si Dimitri. At talaga namang botong-boto ito kay Dimitri kaysa sa kanyang fiancé na si Zach. Tsk, magtigil ka nga dyan, mamaya may makarinig pa sa'yo. Nakakahiyang lalo, saway ni Amanda sa kanyang kapatid para magtigil na ito dahil kapag hindi mo to sinaway, hindi talaga to titigil ng mang-asar sa kanya. Aminin mo na kasi ate. Alam ko namang excited ka makitang muli si Kuya Dimitri. Pangaasar pa ni Felicity sa ate Amanda niya. Sinamaan na lamang niya nga ng tingin si Amanda, ang kapatid at hindi na nagsalita pa para naman tumigil na nga ito. Pagkatapat sa silid kung saan nandun si Angeline, ay tumigil naman na muna si Beatrice at sa kanya nilingon si Amanda at sa kanya ito matamis na nginitian. Nangumiti naman pabalik si Amanda, saka naman kumatok si Beatrice sa pintuan na naturang silid at sa kanya nga ito binuksan. I-surprise natin ang tita Angeline mo anak. Diyan ka na muna ha? Tatawagan na lamang kita o kaya naman ay humanap ka ng tiyempo. Napapasok ka doon na hindi napapansin na tita Angeline mo. Nakangiti pa na sabi ni Beatrice kay Amanda. Dahil nais nga niya na i-surprise ang kanyang kaibigan. Dahil alam nga niya na miss na nito si Amanda at tsak na matutuwa nga ito kapag nakita nitong kasama nga niya si Amanda ngayon. Pagkabukas nga ni Beatrice, kagad niya itong nakita si Angeline at ang buong pamilya nito sa silid na yon. Agad namang napangiti si Angeline na makita nga niya si Beatrice at ang nagbukas ng pintuan kasama ang anak nitong si Felicity. Mabuti naman at nandito ka na. Akala ko talaga hindi na kayo darating dahil hindi ka naman nalalate ng ganyan dati. Kung hindi ka talaga nagpunta ngayon ay talagang magtatampo ko sa inyo. Sabi ni Angeline kay Beatrice pagkakita niya nga dito.
Agad naman na natawa si Beatrice dahil sa sinabi ni Angeline at bago nga siya pumasok sa loob, ay nilingon pa nga niya na muna si Amanda at sa kanya nga ito sinenyasan na doon na nga muna to at hindi na nga niya sinarhan ng pinto para makapasok nga kaagad si Amanda doon. Nako, malabo yatang mangyari. Hindi kami pupunta ngayon dito. Alam kong ikakagalit mo yon, kaya malabo talaga na hindi kami magpunta dito. Sagot ni Beatrice kay Angeline at saka siya lumapit dito at nakipagbeso sa kanyang kaibigan. Saka, hindi ko naman talaga palalampasin ang kaarawan ng anak ni Noah at Shirley. Dahil parang apo ko na rin talaga ang mga bata na yan. Dagdag pa ni Beatrice. Tss, bakit kasi ayaw mo pang pag-asawahin ng anak mo? Para naman may apo ka na rin. Masaya kaya ang malaking pamilya? Tingnan mo kami ni Denver. Ilan ang apo namin? Singit naman ni Angeline. Tita Angeline, bata pa po ko ha. Hindi pa po ko mag-aasawa. Sabat na ni Felicity habang nakikipagbeso nga siya sa tita Angeline niya. Natawa naman si Angeline sa sinabi ni Felicity dahil hindi naman itong tinutukoy niya at alam din niya na bata pa nga ito. Of course, Iha. Hindi ka pa talaga pwedeng mag-asawa dahil bata ka pa. Nasaan na ba kasi ang ate Amanda mo? Ang tagal-tagal naman yata niyang bumalik ng bansa. Wala na ba siyang balak na magpakita sa akin? Sagot ni Angeline na timig na tatampo pa nga ito sa huling sinabi niya. Miss mo na bang anak ko at palagi mo na lang hinahanap si Amanda? Tatawa-tawang sabi ni Beatrice kay Angeline. Oo naman, miss ko na talagang malambing mo anak na si Amanda. At syempre, may isang tao dyan na mas nakakamiss sa anak mo. Kaya pabalikin mo na siya dito. Sagot ni Angeline kay Beatrice sa kanyang sinulyapan ang bunso niyang anak na si Dimitri. Natahimik lang na nakaupo doon. Pagkarinig naman ni Dimitri sa sinabi ng kanyang ina na pabuntong hininga na lamang nga siya. At saka siya nag-iwas ang tingin niya sa kanyang ina at inabala na lamang ang kanyang sarili sa kanyang cellphone. Oo nga naman Tita Beatrice. Pauwi niyo na po si Amanda para naman hindi na maging moody nung isa dyan. Napakamainitin na kasi ng ulo palagi sa kumpanya at ang mga empleyado na niyang pinagdidiskitahan niya. Sabat nga ni Noah habang may nakakalokong ngiti nga sa labi nito habang nakatingin sa nakababata niyang kapatid na si Dimitri. Para namang walang naririnig si Dimitri at hindi nga niya nililingon man lang ang kuya Noah niya dahil alam naman niya na siya ang tinutukoy nito. Oh, bakit si Amanda ang manghihingi ng solusyon sa pag-init ng ulo dyan sa isa dyan? Dapat yata humanap niya ng nobya dahil parang wala pa yatang nagpapakilala sa atin si Dimitri ng nobya niya. Sabat naman ni Beatrice. Tita Beatrice, pabalikin mo lang po si Amanda at solve na pong problema natin kay Dimitri. Sabat naman ni Nina dahil alam nga rin niya ang pinagdadaanan ng kanyang bunsong kapatid dahil kahit papano naman ay open sa kanila si Dimitri. Kahit na madalas nga ito ay manahimik lang. Ganun ba? Sige at sasabihin ko na yan sa kanya. Sagot naman ni Beatrice. Pakibilisan ha, dapat ay noon pa kasi yan ginawa. Kung bakit kasi pinaalis-alis mo pa si Amanda. Miss na miss ko na tuloy ang bata na yun. Sabi naman ni Angeline. Ako rin po, miss na miss ko na rin po kayo Tita Angeline. Biglang sabi ng boses ng babae sa may pintuan na naturang silid. Agad naman na napatingin sila Angeline sa gawin ng pinto kung saan naroon ang nagsalita na yon. At maging si Dimitri ay bigla natigilan na marinig nga niya ang boses na yon dahil kilalang kilala niya kung kaninong boses nga yon. Oh my God! Amanda! Sigaw ni Angeline. At agad pa nga itong tumayot kagad na nilapitan si Amanda at niyakap ng mahigpit. Agad namang ginantihan ng yakap ni Amanda ang tita Angeline niya dahil na-miss niya nga rin talaga ito. Nakangiti naman si Beatrice habang pinapanood ang anak niya at ang kaibigan niya. Alam niya sobrang saya ni Angeline ngayon na makitang muli si Amanda dahil parang anak na nga rin ang turing nito kay Amanda. Bakit naman kasi ngayon ka lang bumalik, Iha? Ayaw mo na ba sa amin kaya ka umalis ng ganun-ganun na lamang? Timig nagtatampong sabi ni Angeline na bumitaw siya sa pagkakayakap niya kay Amanda. Sorry po talaga, Tita Angeline, kung umalis po ako noon na bigla at hindi nagpapaalam. Gusto ko po kasi subukang mamuhay na hindi umaasa kay na mommy at daddy. Kaya ako po yung ginawa. Kaya sorry na po, Tita. Huwag ko na pong magalit sa akin. Sagot ni Amanda sa Tita Angeline niya. Hindi naman ako galit sa'yo, Iha. Pero wag mo nang uulitin yon ha. Namiss kita eh. Namiss kong paglalambing mo sa akin. Sagot ni Angeline at hindi na nga niya napigilang hindi mapaluha. Agad naman na pinunasan ni Amanda ang luha ng tita Angeline niya nang makita nga niya na tumulo ng luha nito. Bigla tuloy siyang nag-guilty sa kanyang ginawa na pag-alis na hindi man lang nagpapaalam dito. Huwag na po kayong umiyak, tita. Nandito na po ako at lalambingin ko na po kayo ulit. Kasi na-miss ko rin po talaga kayo.
Sagot ni Amanda sa tita Angeline niya. Agad naman na napangiti si Angeline kay Amanda at muli nga'y niyakap niya ito. Isa-isa namang naglapitan kay Amanda ang mga naroon at isa-isa na nga ring yumakap at bumeso kay Amanda ang mga ito. Sa kabilang banda naman kanina pagkarinig ni Dimitri, sa boses na yun dahan-dahan naman nga siyang nagangat ng kanyang tingin at ganun na nga lamang talagang gulat niya at napaawang ng lamang talagang kanyang bibig at hindi nga siya nakakilos man lang. Nang makita na nga niyang muli ang babaeng nagpapakabagabag sa kanya at tiniis niya ng 5 taon. Hindi nga niya maalis-alis ng tingin niya kay Amanda kahit na nagsilapitan ng mga kapatid niya dito at pakiramdam niya ay hindi siya makagalaw sa kay nauupuan niya. Naiiling naman si Noah makita nga niyang reaksyon ng kanyang kapatid na si Dimitri. Kaya naman nilapitan na nga niya ito matapos niyang lumapit kay Amanda. Bro, pagkakataon mo na yan at huwag mo nang palampasin pa yan ha. Kausapin mo na kaagad. Mamaya si Amanda at huwag mo nang palipasin pang araw na ito na hindi ka nagtatapat sa kanya. Nang tunay mong nararamdaman para sa kanya. Dahil kapag hindi mo pa talaga ginawa yan, ay ewan ko na lang talaga sa'yo. Halos pabulong pa na sabi ni Noah kay Dimitri. Para naman biglang bumalik sa ulirat niya si Dimitri na marinig ang sinabi ng kuya Noah niya at napakurap-kurap pa nga siya. Dahil doon, habang nanatiling nakatingin kay Amanda. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Dimitri at hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Dahil nung wala nga si Amanda gustong-gusto na niya itong makita. Pero ngayon nandito na nga ito hindi niya magawang lapitan man lang ito dahil parang napako siya sa kanyang kinaupuan. Habang nagtatawanan nga sila doon, ay tinawag naman na sila ng organizer ng naturong party ng anak nila Noah at Shirley kaya naman sabay-sabay na silang lumabas ng silid na yon at pumunta sa venue na nasa ibaba lamang din ng hapon. Hapon talaga kasi talaga ang gaganapin ng party na yon dahil ang ilan sa mga bisita nila ay galing pa ng Manila at ang iba naman ay syempre may mga dalang mga bata. Halos ayaw ng bitawan ni Angeline si Amanda kaya naman natatawa na lamang talaga sila Beatrice dito dahil hawak-hawak talaga ni Angeline sa kamay si Amanda na parang batang akala mo'y tatakbuhan siya. At dahil nga children's party ito, ikagad na nga rin nagsimula ang mga pag-games doon at meron ding mga clown doon na nagpapatawa sa mga bisita. Kaya naman halos lahat sila doon ay tawa na lang ng tawa at talaga namang kahit nga ang matatanda ay nag-enjoy naman doon at game na game din ang mga to na sumali sa mga pag-games. Tita Angeline, magsi-CR lang po ako sandali. Pagpapaalam ni Amanda sa Tita Angeline niya. Dahil kanina pa talaga siya naihi pero ayaw nga siya bitawan ng Tita Angeline niya. O sige iha, bumalik ka kagad ha. Sagot ni Angeline kay Amanda sa kanya nga ito binitawan. Ginitian na lamang ni Amanda ang Tita Beatrice niya at saka siya dumiretsong pamuntang CR dahil ihing-ihi na talaga siya. Habang abala naman ang lahat sa panonood sa palabas ng clown at sa mga palaro doon ay tahimik lang naman na nakatanaw si Dimitri sa gawin ni Amanda. Katabi nga nitong kanyang ina na halos ayaw ng bitawan pang dalaga. Hindi nga niya talaga ito nalapitan man lang kanina. Dahil nga, tinawag na sila kanina dahil magsisimula ng party ng kanyang pamangkin. Kaya ngayon ay hanggang tanaw-tanaw na lamang talaga na muna siya. Kay Amanda at maghihintay na lang siya ng tamang tiyempo na malapitan at makausap niya nga ito. Nang mapansin nga ni Dimitri na tumayo si Amanda at nagmamadaling umalis sa tabi ng kanyang ina, ay halos sumaba naman ang leeg niya. At tinanaw niya kung saan pupunta si Amanda at nang makita nga niya kung saan ito pumunta, ikaagad naman siyang tumayo at pasimpleng umalis sa kanyang pwesto. Dahan-dahang sinundan si Amanda kung saan gagawin ito nagpunta. Pagkatapos namang umihi ni Amanda ay saglit pa nga siyang tumingin sa salamin na nandoon din sa loob ng CR at saglit pa nga siyang tiningnan ang kanyang sarili saka siya nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Kanina pa kasi niya hindi napapansin si Dimitri. Hindi niya rin kasi maintindihan ng kanyang sarili. Natatakot siya na makaharap muli si Dimitri dahil baka gagalit ito sa kanya dahil hindi man lang nga siya nagpaalam dito noon at hindi man nga lang nga ito kinontak man lang sa loob ng 5 taon. Kahit na papano'y namimiss pa rin naman ni Amanda si Dimitri dahil matagal nga naman talaga itong nakasama. Dahil simula pagkabata pa lang nila ay palagi na nga silang magkasamang dalawa dahil sa kanilang mga magulang. Nag-retouch lamang naman ng kaunti si Amanda bago nga siya nagpasya na lumabas ng CR. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang pagbukas nga niya ng pintuan ng CR ay nakita niya si Dimitri nakatayo doon sa may tapat ng pintuang iyon habang nakayuko ang ulo at mukhang hinihintay nga siya nito na lumabas. Dimitri? Kandautal pa na sabi ni Amanda. Dahan-dahan namang nagangat ng tingin si Dimitri nang bumukas ng pinto ng CR at nakita nga niya si Amanda doon na mukhang gulat na gulat sa kanya.
Napalunok naman nga sa sarili niyang laway si Dimitri nang makita nga niya si Amanda. "Amanda, can we talk?" Seryosong sabi ni Dimitri kay Amanda habang nakatitig nga siya sa mga mata ng dalaga. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Amanda dahil nag-alangan pa nga rin siya na makipag-usap kay Dimitri. Pero sa huli, dahan-dahan na nga rin siyang tumango dito. Nauna namang nagdakal si Dimitri at sumunod na nga lamang si Amanda dito pero bago pa nga siya tuluyang sumunod kay Dimitri, ay nilingon nga niyang pwesto kung nasaan ang tita Angelina. At mukhang abala naman nga ito, kaya naman pinagpatuloy na niyang pagsunod kay Dimitri. Hanggang sa makalabas nga sila doon at nakarating sila sa may tabing dagat. Wala namang masyadong tao doon dahil nga nasa loob ang party kaya naman walang makakarinig sa kanilang pag-uusap na dalawa. Nang tumigil na nga sa paglakad si Dimitri, kamutik pang mauntog si Amanda dito dahil bigla na lamang itong tumigil sa paglalakad. Humarap naman na si Dimitri kay Amanda sa kanya ito seryosong tinignan. "Kumusta ka naman?" Seryosong tanong ni Dimitri kay Amanda. Napabuntong hininga naman si Amanda sa kanya inirapan si Dimitri. Saka siya humarap sa gawi kung nasaan ang dagat. "Tss, napaka-formal mo pa rin talagang makipag-usap sa akin hanggang ngayon," sabi ni Amanda kay Dimitri. "Ayos lang naman ako. Masaya naman ang naging buhay ko sa London. Ikaw, kamusta ka naman?" "Long time no see," dagdag pa ni Amanda. "Long time no see talaga dahil umalis ka nang wala malang paalam." Agad na sagot ni Dimitri sa dalagat may halong inis pa nga sa boses nito. Bigla namang natigilan si Amanda at nakagat na lang niya ang pangibabang labi niya dahil ramdam niya sa boses ni Dimitri na parang galit nga ito. "Five. Sorry Dimitri," mahinang sabi ni Amanda saka siya nagyuko ng kanyang ulo. Bumuntong hininga naman si Dimitri at saka siya humarap din sa dagat at saka niya ipinamulsa ang dalawa niyang kamay. "Sorry? Bakit ka nagsasorry?" "Paliwanag ang gusto ko, Amanda. Hindi sorry." "Bakit ka nga ba umalis nang wala man lang paalam? Ni hindi mo lang inisip ang nararamdaman ko?" Sunod-sunod pa na tanong ni Dimitri kay Amanda. "Pasensya ka na talaga nang umalis na lang ako doon nang walang paalam. Naisip ko kasi na kailangan ko ring gawin yon. Hindi na ako nagpaalam pa sa inyo dahil baka magbago pang isip ko noon at buo ng desisyon ko noon na umalis na lamang talaga ng bansa dahil yun ang mas makakabuti para sa'yo at para sa akin." Paliwanag ni Amanda kay Dimitri.